Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Yan, good morning po sa inyong lahat. At sa umagang ito, magandang tanghali rin sa lahat ng mga nanonood sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. Okay, so sa pagkakataong ito, gusto ko po ipaalam sa inyo na itong si Jeffrey Rinian ng Seventh-day Adventist Ray Media, nag-post siya ng challenge sa kanyang Facebook account. Pero nang patulan, ngek-ngek naman. Ito, pakita. Ito sabi niya dito, sumhan na ang CFD sa Sabat, baboy. Dirita sa propesiya sa Daniel and Revelation, og mukagat ba? O, sa dihang gikagat na to, atras na. Na. Okay, dami niyang dahilan dito, ano? Actually, nahirapan si Rinian dito sa kanyang post na ito kasi nang patulan ko, biglang dami ng dahilan. Aking ipakita sa inyo yung ano, yung mga messages namin para kita ninyo yung chats namin dalawa ni Jeffrey Rinian. Yan. Kita ko sa inyo ang dami niya dahilan dito Tingnan nyo. Akin kunin yung ano na yun, yung part na yun na tinanong ko siya. Ito ba yung una? O ito yung una. Ito siguro yung una. Atin mo nang unahin to na tingnan. Okay. So, ito yung chat ko kay yan. Tandaan nyo yung post ni Jeffrey niya dito, sabi niya, sumhan na ang safe day sa Sabat baboy. Daniel in Revelation, ug mukagat ba? Dito sa propesiya sa Daniel of Revelation, kung mukagat ba? Tandaan niyo wala kaming doktrina patungkol sa baboy. Sa madaling salita, ito ay doktrina ng mga SDA na laging tinatalakay ng mga CFD. Yung patungkol sa Sabat at baboy. Yan na. Sabi niya, kung ating tatagalogin yan, ganito pagkakasabi ni Jeffrey niyan sa kanyang post, nagsawa na ang mga CFD sa Sabat at baboy. Nagsawa na sa Sabat at baboy. Wala naman kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero nagsawa. Sa madaling salita, doktrina yan ng mga Seventh-day Adventist na kinokontra ng mga CFD. Tapos sabi niya, dito tayo sa prophecy, sa Daniel and Revelation, kung kakagat ba? Ngayon, kinagat natin, no? Kinagat daw unsa nga libro na muna. Nakuratan si ano? Nakuratan si The Ministry Magazine, the Ministry Magazine, January 1963. Anong page to ha? Anong page to? Tingnan ko muna anong page to.
Kasi nagtatanong si ano eh, si si Tell the World kung anong page to. Page 8. Hala, supa ka daw. Hala, supa ka daw. The Ministry Magazine, January 1963, page 8. Hala, supa ka daw. Chat-chat kami ni Tell the World. Sabi niya dito, wala kay alamag. Ikaw mo'y walay alamag di ay. Huh? Ikaw may walay alamag eh. Ang message dito sa akin, wala kay alamag sa kamatuuran, brother. Wala nahitabo. Wala nahitabo nga nahimong leader si Igway sa Seventh-day Adventist. Wala daw rin yung leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Tungkol kay ang leader sa SDA, appeal si Ellen G. White mao si Jesus Christ. Kaya ang leader sa SDA, appeal si Ellen G. White, mao si, sabi ni, appeal o dili appeal? Kamo kay inyong leader tawo man si George Bergoglio. George Bergoglio kuno. Tubag. Tubag. Sige. Tubaga, atong try na tawagan si Tell the World be. Kung ano ba to si Tell the World? Ano kayang banat kaya nito ngayon? Wait lang. Maganda natin tawagan para makita si Tell the World. Wait lang ha. Wait lang, tawagan natin to saglit. Baka sakali sumagot. Sakali sumagot. Tawagan natin. Hello, bro. Na bro. Usama nang waka kabaluan ninyong The Ministry Magazine, bro? Sa Wala ka na ibaluan ninyong The Ministry Magazine? kabaluman, gibasa mo ganin ako dire imong message no. Kanang usama asa tong gingon nimo nga dili siya leader, nganong leader man lagi dire? Kasi ano utro, kasi ko gimata-mata lang ka. Akong basahog balik. Sige. The leaders of the Seventh-day Adventist including Ellen G. White. Samdin eh. Ingon kasi mong post dire, wala nahitabo nga nahimong leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Yes. Asa may tinudan ni bro? Asa na ba? Iluma sa ibong ba kay kapaspas sa ibong ayaw kasuko no sa masuko makadayon. Paminaw sa Sige, go. tungod sa kapaspas. Paminaw sa ba? Tungod sa kapaspas sa imong baba, maovertikan ang imong utok. Mamerson na. Ayaw lang ad hominem. Ayaw ad hominem. Wa mo kung nag-ad hominem nimo. Palunggon ako ni. Palunggon ako ni. Sige, taro nga. Ikaw ba bastos di ayaw pag ad hominem? Nihilo mo lagi. Nihilo si Tell the World. Luya dyan kayo, oy. Nihilom, gipalong, gidrop ang call kay napikon. Gidrop ang call ni Tell the World kay napikon. Ingon siya, wala kay alamag sa kamaturan, brother. Wala nahitabo nga nahimong leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Wala daw nahitabo nga nahimong leader. Kaklaro ang ilang giingon sa ilahang Ministry Magazine. Ingon dire. The pioneer Seventh-day Adventist leaders conducted that celebration of the Lord's Supper on Sabbath, August 19, 1848, where certainly was many weeks after Passover time. The time of the Passover corresponded to the close of March or the beginning of April. The Desire of Ages, page 76. See also Patriarchs and Prophets.
Those who were advocating error and not the leaders of the meeting were persons reproved by the visions. The leaders of the Seventh-day Adventists, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times, and that partaking of the communion service is not to be restricted to Passover time and thus held but once a year. Oh, wala daw, wala daw, wala daw. Ha? Di ka kapugong, ikaw mo'y dili kapugong, ikaw mo'y dili kapugong. Kundili mag ad hominem, ad hominem. So si napikon in tawon. Ha? Napikon, never daw nahitabo. Hindi daw kailanman nangyari na si Ellen G. White ay leader ng Seventh-day Adventist. Pero inaamin ng kanilang babasahin, The Ministry Magazine. Oh, ito, ipakita sa inyo ha. Yung sinasabi sa kanilang The Ministry Magazine ha. Ito. Ayan. So, palakihin ko lang. Ito, palakihin lang natin tong letra para mas clear. Yan. Ito, masyadong malaki na. Ito na. Oh. Ayan oh, ang liwanag dito oh. The leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times. Ang liwanag dyan oh. Oh. Wait lang ha. Wait lang muna ha. Ito na naman si Divine. Nagsimula na naman si Divine. Oh. Sabi dito, the leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, kung hindi siya member ng leaders, dapat sana sinabi, the leaders of the Seventh-day Adventist and Ellen G. White, to prove na magkaiba, pero including, sabihin ka, talagang kasali talaga to. Ha? Wawa naman. Yeah, tell the world, ad hominem, oy. Hindi kaya, hindi makapagpatutsada. Next time, pag kinausap ka, next time, no patutsada. Kay binayot man na. No? Di pa na mao makatilaw pagkakasaba sa kuha, ana inyong style nga samok. Pikonon man di ka no? Pikonon man di ka no? Live baya to? Live baya to? Onya imong gipalong. Live baya to? Ya imong gipalong. Hindi na dyan kaya rito, Pikol man og makuan. Okay, so yun. Ngayon, tuloy tayo sa ating topic ngayon, si Jeffrey Rinian, ano? Si Jeffrey Rinian kasi, nag-post si Jeffrey Rinian kasi na makikipag-ano siya. At ating muli ipakita yung post ni Jeffrey Rinian na wait lang. Ito yung post ni Jeffrey Rinian sa yan o. Ito yung post niya. Sabi niya, sumhan na ang safety sa Sabat baboy. Dirita sa propesiya sa Daniel and Revelation, nagmukagat ba? Tagalogin natin yan, nagsawa ng mga CFD sa Sabat at baboy. Dito tayo sa propesiya sa Daniel and Revelation. Kung kakagat ba? Yan ang sabi niya, kung kakagat ba, ug mo kagat ba? Ngayon kinagat ko yung ano niya. Ating basahin yung ano ko sa kanya, yung aking message sa kanya para makita yung kinagat siya. Ito yung message ko. Yan, ating muna palakihin na. Ito.
Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Sabi ko sa kanya, sige Jeff, debate tayo sa Daniel at Revelation. Tingnan natin kung kakagat ka ba. So, dito, tinanggap ko yung ano niya. Tinanggap ko yung challenge niya, no? Wait lang. Maingay sila dito. Wait lang. Okay. Ito tayo. Tingnan natin kung kakagat ka ba. Sabi niya, gumawa ka ng tema mo. Sa Daniel o kahadias pinadayag, teka, ba't ako gagawa? Hindi, ikaw yung nag-challenge ba't ako gagawa? Sige, sabi niya, ako ang gumawa. Sige, sabi niya, gumawa ka ng tema mo. Sa Daniel o dyan sa Revelation. Di gumawa ako. Sabi ko, patutunayan ko na mali ang interpretation nyo sa Daniel 7:23-25. Sa Russia TV natin ipa-schedule, sabi ko sa kanya. Anong sagot ni Jeffrey niyan? Ha? Gumawa ka ng tema mo na inyong doktrina, agoy. Anong doktrina? Wala kaming doktrina about Daniel 7:23-25. Di namin yan doktrina na mag-i-interpret ng propesya para kunwari merong gift of prophecy. Palpak naman ang inyong interpretation. Ano nangyari? Eto, sabi niya, sabi niya dito, wala mo'y pagtulunan sa Daniel, igora mo cross-examine sa SDA, luuya good angko na ba mo tagiya sa Biblia? Tagalogin natin. Wala kayong aral patungkol sa Daniel. Ang ginagawa niyo lang mag-cross-examine sa SDA, kawawa naman kayo, inaangkin niyo pa na kayo ang may-ari ng Biblia. Ganito yan. Hindi porket kami ang may-ari ng Biblia, kailangan gawan namin ng aral. Ha? Ang tagot ko naman sa kanya, tungkol sa Daniel ang topic, ayaw mong kumagat? Gigibain ko ang maling interpretation ninyo. Anong sabi niya? Doktrina nyo ang patunayan mo. Lagi na lang kayong negar. Lagi na lang kayong nagni-negative. Alangan naman ako ang magni-negative kasi kayo ang may aral nito sabi niya, wala ba di mo doctrine sa Daniel? Wala ba kayong doktrina patungkol sa Daniel? Sabi ko, wala man gani may doktrina sa baboy. Pero matod pa ni mo, gipulan na may arin sa Daniel, ako may affirmative. Sabi niya, sabi ko, wala nga kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero yung post niya, may doktrina patungkol sa mga saved din, nagsawa na sa sabat at baboy. Anong sabat at baboy? Wala naman kaming doktrina sa baboy. Sa madaling salita, ito ay doktrina ng mga Seventh-day Adventist. At dahil alam ni Jeffrey rin yan, na paborito kong topic ang Daniel 7:23-25, alam niyang mapapahiya siya. Yang ginagawa ni Jeffrey rin yan, pilit niyang inililipat sa akin ang burden of proof kasi pag siya siningil ko, mapapahiya siya. Yan. Ayaw ni rin yan ang mapahiya. Straight to the point. Lang mayroon pang message dito si Tell the World. Pagbaton mo mayong pamatasan kung gusto ko ninyo may istorya, ikaw siguro ang magbaton. Kay pagtawag nako nimo, wala ko nag-add home nimo. Ikaw diretso ka add home. Busa, ikaw ang walay pamatasan. Yan. Ikaw pa ang nag-drop call. Wala jud mo'y batasan. Ikaw pa ang nag-drop call. Wala jud mo'y batasan. Ako pasingin lang ninyo. Pikon kay si Tell the World pati pikunan Tell the World sa kuha. Ganon. Ano nangyari? Tulitin yung aming chat ni Jeffrey rin yan.
Sabi niya, gumawa ka ng tema na aral ninyo dyan sa Daniel. Hindi yung gagawa ka ng tema pero panggiba sa amin. Wala kang pakialam doon. Ang mahalaga, magdebate tayo. Ba't ka ba takot? Ha? Sabi niya, wala din mo doctrine sa Daniel 7:25. Impas na. Wala ngang aral ang mga apostol niyan eh. Ha? Alam niyo, hinanapan ko siya. Tuloy natin. Ito ba ha? Oh. Wala man may doktrina gani bahin sa baboy. Pero naaman sa imong post, gipulan na mistima abot sa baboy nga wala man may doktrina ana. Oh, Tagalogin natin. Wala kaming doktrina patungkol sa baboy. Wala nga kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero nasa post mo na nagsasawa na kami sa tema abot sa baboy. Wala naman kaming doktrina patungkol dyan. Bakit? Natakot ka? Takot ka ba na talakayin natin na mali ang pananampalataya nyo? Mali ang unawa nyo sa Daniel 7:23-25? Anong sagot ni ating pakita yung karugtong? Meron tong karugtong niya. Ito yung karugtong. Tipakita. Para makita nyo na itong si Jeffrey rin yan, sobrang takot ng patulan ko. Yan, ito sabi niya dito. So aminado ka na wala kayong aral sa Daniel 7. Wala ngang aral ang mga apostol eh. Oh. Wala ngang aral ang mga apostol eh. Tapos ako, palalabasin mo ko ng aral. Wala ngang aral ang mga apostol. Tuloy niya ito. Sabi niya, hindi ka pa ba nagsasawa sa pagniga sa Daniel 7? Hindi mo ba kayang isalaysay ang Daniel 7? Kawawa ka naman. Kayo ang may-ari ng Biblia. Hindi nyo kaya salaysay Daniel 7? Eto naman, kaya ko salaysay Daniel 7 pero ayon sa sinasabi ng Bible. Ayon doon. Yung gagawa kayo sa interpretation yung mali-mali. Kaya nga kinukontra ko eh. Kaya nga kinukontra ko eh. Sabi niya ito, sabi ko, wala man gani nanudlo ang mga apostol bayan sa Daniel. Wala nga turo ang mga apostol patungkol sa Daniel eh. Bigyan mo nga ako ng verse sa New Testament na inexplain ng mga apostol ang Daniel 7:23-25 para makita natin kung nagturo ba ang mga apostol patungkol sa Daniel 7:23-25. Anong sagot ni rin yan? Daghan palusot. Sa madaling salita, hindi niya kayang ibigay. Wala siyang maipakitang ebidensya na ang mga apostol nagturo, nag-interpret ng Daniel 7:23-25. Pero gusto niya mag-interpret kami. Ngik, ngik, ngik. Straight to the Ano point. ba naman to? Sabi niya, labi pagayo di ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatonan. Napatunayan daw yung prophecy sa kanilang taglay. Maayo nga inyo himuon ang pagtagad niini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod ba nagbanag ang panahon ug musubang bituong kabugason diya sa inyong kasing-kasing. 2 Peter 1:19. Moingon na po kang asa sa Daniel 7. Etong 2 Peter 1:19, kung babasahin mo to sa Latin Vulgate, may nakalagay dyan na Lucifer. Lucifer. Ngayon, yung Lucifer tinutukoy dyan is referring to Jesus Christ. Hindi naman niya patungkol sa Daniel 7:23-25. Mali. Palpak talaga, sabadista. Ingon siya, pabili mo sa kangit-ngit, walay kahayag, kay walay pagtulunan sa prophecy. Wala gali pagtulunan ng mga apostol, ana. Tinanong ko siya, tinan nyo Onsay hubad sa mga apostoles sa napulo kasungay sa fourth beast sa Daniel 7. Tinanong ko na siya mismo, ano ang interpretation ng mga apostol sa 10 sungay ng fourth beast sa Daniel 7? Tingnan niyo kung sinagot ba ni rin yan. Anong sabi niya rito? Unsa man. Sabi ko, unsa man. Sin ka na lang? Sin ka na lang? Out of context sa 2 Peter 1:19. Basahin mo nga sa Latin Vulgate. Mayroon kang mababasang Lucifer dyan.
na ang context niyan ay patungkol kay Kristo. Hindi yan patungkol sa Daniel 7:23 to 25. SDA ka pa naman, 3 media member pa, pero wala kang naiintindihan sa iyong binabasa. Straight to the point. Yun. Sabi ko naman, asa naman yung mindset mo ngayon? Na sinasabi mo kami may-ari ng Bible, pero hindi kami nagdoktrina patungkol sa Daniel 7:23-25. Ganun din naman pala ang mga apostol. Anong sagot ni Rinyan? Wala na. Tameme si Rinyan. Tameme si Jeffrey Rinyan. Ang dami niyang dinaldal, pero hindi siya kumagat ng kinagat ko ang kanyang challenge. Anong challenge niya? Dito naman tayo sa Daniel at Revelation. Tingnan natin kung kakagat ba. Anong nangyari? May kumagat ba? Ngek, ngek, ngek. Wala. Ha? Ha? I-block ko nimo? Nga wala man ko nga wala man ko ng bastos? Wala man ko ng bastos? Naranay mo. At least ako, og mag-block ko, kay gibastos ko. Ikaw, man-block, kay napikon lang. Ano man? Nakuratan man. Nakuratan man good. Ha? Nakuratan si Tell the World. Nakuratan, perteng kuratanan niya. Wala daw mabasa. Never daw nangyari na si Ellen G. White ay naging leader ng Seventh-day Adventist, pero napatunayan, leader pala. Oh. Ha? Di man-block ka. Ano ba alam ko? At least ito nakikita naman natin na matino ang pag-call ko sa kanya. Matino. Yung response niya ang bastos. Tapos ako pa. Tapos ikaw pa yung matapang na ibablock ako. Ngak, ngak, ngak. Ha? Ikaw pa ang matapang na ibablock ako. Ikaw na ngayon nag-adom. Ikaw pa yung matapang na i-block ako. Di i-block mo. Ha? I-block mo. Yan ang problema. Pinatulan kasi. Sana, hindi na lang sana kasi nag-post dong interview niya kay Alpiaba. Nag-post ng interview Yun tuloy, pinatulan ko. Ang daming SDA nagalit. Ha? Ang daming SDA nagalit nun. Meron pa ako panibagong topic pala na ilalabas. Abangan nyo po yan. Kung saan yung conversion ni Alpihaba from SDA to Catholic ay dahil daw sa family dispute. Totoo yun. Andun ako. Napanood ko kung paano ka tinalo ni Wendell sa debate about Mother of God. Okay, granted. Pag study yung tarong diha, yawat na lang. Ikaw mo ay dapat mag-study. Wala di ka kabalo. Nga leader sa SDA, si Ellen G. White. Si Ellen White, wawa naman. Ha? Oy! Tell the world, is it available right now? Nang black na. Kawawa naman. Nang black na, no? So, yan ang mga pikunin. Sabi niya kasi, walang mababasa. Never nangyari na naging leader ng SDA si Ellen G. White. Kaso tayo nakapaglabas At ipakita yung ating nakunan. Eto.
wala daw nangyari na si Ellen G. White ay leader ng SDA. Sinasabi na kanilang The Ministry Magazine, sa January 1963. Anong sabi rito? Ito, those who were advocating error and not the leaders of the meeting were the persons reproved by the visions, the leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times. Ano daw? The leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White. Sabi niya, hindi daw leader. Tapos sasabihin mo, ha? Ha? Sabihin mo? O sige, labas mo. Huwag mo nang bagalin. Labas mo na agad. Nalabas ko nung nangyari na pikon. Ha? Sobrang pikon. Sobrang pikon. Ha? Napikon siya dahil sa nangyaring yon. Ano to? Rogie left the group. Hello. Yeah, sabi, wait lang muna, may nag-chat sa akin na protestante, hindi ako kilala nito. Sabi, hello. Sabi ko naman, hello rin. Eto na ba ang Bible study? Eto na ba ang Bible study? Eto, meron nag-chat sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay member ng Eastern Lightning. Hindi ko alam kung ito ba ay member ng Eastern Lightning. Basa tayo ng okay na ba ang Bible study? Ito. Okay. Simulan na natin. Simulan na natin para makapagtanong na ako. After ng 15 minutes. Ayan o. So, tingnan natin ngayon. Simulan na natin para makapagtanong na ako na after 15 minutes, tingnan natin kung sasagot ba ito ngayon. Pag nalaman nila na ako ay Catholic Defender, kick out ako agad dito. Ha? Okay, may message naman sa akin si Brother Darrell. Ito. So hindi ngayon chat ako kung kailan maghanda ka mo siya, pero ang gawin po natin ay pahayag muna bago tanong para hindi mabang diskusyon. Opo, mag-chat ako pag available ako. Puno pa schedule ko sa ngayon. Hindi pa available si Pastor Jomar. Hindi pa available Pastor Jomar. So, si Pastor Jomar ngayon naghahanap ng paraan para makano. So, hindi ko na ma-send hindi ko na ma-send si yung aking message kay Tell the World kasi binlock na niya dahil napikon siya. Wala na, Tell the World. Wala tayong gagawa rito. Pikon hindi natin ma-send yung ating message kasi napikon na siya. Sana hindi siya nag-ad hominem. Very simple lang naman yung pag-uusapan Di naman kailangan na mag-ad hominem para mapakita na mo na matapang ka. Okay. So, yun po nangyari. Umiwas po si Jeffrey rin yan sa Latulan Talakayan na ipaschedule ko na sana kay Russia. Pero natakot siya kasi alam niya kung paano ako magtanong patungkol sa Daniel 7:23-25. At alam niyang mahihirapan siya pag pinatulan niya ako. Yung gusto niya ibaliktad sa akin, ba't niya ibabaliktad sa akin? Wala naman tayong official na doctrine about Daniel 7:23-25. Kayo ang merong official na turo, kaya kayo ang tatanungin ko. Ano nangyari? Seventh-day Adventist, ano nangyari sa inyo? Ha? Anong nangyari? Okay, so wala talaga yung magpapala dyan. Okay, so basa na muna tayo saglit ng ating mga comments. Tingnan natin ating mga nanonood sa ating live. Okay.
Ito tayo ngayon sa ano, Geno Buldan. Good morning po, Brother Jando Alabado and all CFD. Ano, wala na pala. Tell the world of your lies, sabi ni Ate Miraflor Casino. Ate Miraflor, 29, nasa ano ako sa CDO. God bless and good day po. GB Buhisan, usang pag-till the world, ana ron, gi-off man ang call. Tawagi otro bro, hindi ko na siya matawag kasi binlock na niya. Binlock na niya, no? Wala na si Tell the World, pikunin to. Kunwari pa to siya na ako daw ay undesirable opponent niya. Pero pag nag-post yan, lagi naka-mention yung pangalan ko. Na? Start na tayo. Oh. Start na. Excited na ako na makapagtanong. Ito duda ko, ano to eh, Eastern Lightning to eh. Ngayon, sabi niya ito naman, ni Arnel Cadenas, wala kasi yan alam nila silang mga SDA, kundi ang gusto lang nila madinig ang kanilang gusto marinig. Tama. Hindi lalaban ng tema kung hindi sila ang magmamanipulate sa tema at sa rules. Walang SDA na kapag nakipagdebate, sige, eto, pag-usapan natin, ayan. Okay ako dyan, okay ako rito. Okay, wala ganun. Ang gusto lang niya, ako ang dapat okay. Ikaw, wala akong pakialam sa'yo. Basta ako, okay ako. Ikaw, bala ka buhay mo. Ganun sila. No? Wawa talaga. O, SDA, bayote dyan kayo. Floor. Hello bro, from Bataan, yung sabi ni Hanzase Alcaraz. Sabi naman ni Orlan Serdan, bro, musta nakaha si Villanueva, tinuod to? Yes. Actually, nandito si Ame kaninang umaga. Ako'y nabigla kasi hindi pa ako nakapaghilamos. Biglang dumating si Amek, no? Mukha yatang lamang siya sa akin ng isang paligo. Ayun, nakusap kami kanina, tinanong ko siya about doon sa conversion ni Daryl Villanueva. Anong nangyari doon? Totoo ba yung mga usap-usapan na yun? Napagkaalaman na hindi sinusuportahan pala ng Seventh-day Adventist si Daryl Villanueva at ang Katoliko pa ang sumusuporta sa kanya. Yun ang reason based sa sinabi nila kanina na nakapanlamig kay Daryl Villanueva. So, para sa akin, hindi pa rin siya malalim na reason para mag-Catholic. Kung pinabayaan siya ng kanyang kasamahan sa SDA, normal yun. Gaya ng kung paano nila pinabayaan si Tianing dati, singil ng ikapo, pero yung kuryente, hindi mo lang napakabitan, ganyan din ang ginagawa nila ngayon kay Daryl. At, take note, binabash na lang ngayon si Daryl ngayon kung ano-ano mga pinagbibintang sa kanyang mga kasinungalingan. I-continue nyo lang yan mga Seventh-day Adventist. Yung mga pagbibintang na ginawa nyo kay Daryl Villanueva, ituloy nyo lang yan nang makita niya ang tunay na kulay ng Seventh-day Adventist. Straight to the point. Sabi ni Marlon Liban Pulmano, maunay klases tao bro nga wala miagi kinder largo grade 1. Sabi naman dito ni Junli Agravante watching from Valenzuela City. Si Freddy Padayo nag-send sa akin ng 10 stars. Thank you po, thank you. Sabi ni Miraflor Jimenez Casino, kahilas, good morning tell the world. Sabi naman ni Hell the world na siya. Sabi ni Orlan Serdan. Ramonito Bendigo Narvasa, good PM JD, watching from Balamban, Cebu. Sintakyon Taikonora. Good afternoon, Bro Jando. Orlan Serdan, imbis tell the world, hell the world na siya. Joe HN, ipaayo imo FB Jando na mga porn imo may day na hack siguro ka. Na hack jud ko do gara mo nang ibalhin ko speakers. Actually wala ato pa ikontong kang Glenn kung ano nangyari doon. Wala pa namang response sa akin si Glenn Luzon. So naghihintay ako ng response si Glenn Luzon eh. Wala pa naman siyang wait lang ha. Unahin natin 'yon si ating kumustahin si Glenn Luzon kung
May paraan ba para mabawi yung ano ko? Yung aking F yung aking FB page para hindi na magamit ng mga pasaway ng mga manyakis at taga Vietnam po yung nag-ano sa atin. Oh, okay. Ating ano hinto si si it lang si Glenn. Try ko tawagan si Glenn ha. Ano nang nangyari doon sa ano sa okay, tinatawagan natin si Glenn Luzon. Ano nangyari doon? Try ko tawagan ulit. Tawagan si Glenn Luzon. Wala pang ring. Sabi dito ni ano ni Nelson Evardon Buno. Out of context na sila bro, kay wala may alamag sa Bible ang nagturo sa kanila. Correct, very correct. Sabi naman ni Rod Solar Idoria, talawan man dai kang dako, tell the world. Ha ha ha. Ay, ito nagring na. Hello bro. Hello? Hello bro. Oo. Ah, Oo. musta Hello, hello. musta naman daw kung kasi mo gipa-update nga page na ako mabawi pa to na to dili na. Gina-check pa na ko bro ha. Balikan lang tika kay nabisi mo itong gapon. Wala tika nabalikan. Balikan lang tika. Pero kung na-access ng sa mo, mabalikan man to ni mo. Maskin wala ko email kay page ramang good na siya bro. Oh, lagi. Page lagi. O saan to Kasi bagay? mo gamit sa imong main, dili mo tan ako sa gamit mo sa imong main Facebook, email o Number lang. Main Facebook na ako, number lang. Then page, Oo. nasa sa page. Oh, pag i-create magugag page, mo connect naman na sa imong what ko gitanggal ka. Oh, Delete niya iya ha. Teka ha. gitanggal ko niya as admin and di na ako makontrol. Oh. Nag-search gani ko karon paano siya i-dispute good na dili kan ma-recover imong kuan imong ang atong page di ay nagitanggal ka Oh. as admin. Okay, kuan. Sige lang kay tawagan, pwede ka tawagan anytime karon. Oh, Di ka pwede kay okay. mag-live ako sa dili, pwede ko tawagan nimo. Sige. Tawagan lang tika bro ha kay kuan ko kay napakadali sa hospital pero pa-check up ni papa nako. Tawagan ka balik karon. Sige bro. Okay. Yun. So, kinakontak ko siya para humingi ako ng tulong doon na maibalik yung ano ko, yung aking page na ninakaw ng mga kurukong ho. Yun. So, tuloy tayo. Babasa ng ating mga comment section dito. Sabi naman dito ni Rod Solar Idoria, talawan man dahil kang dako, tell the world. Sokol oy, pakita na imong kahambugiro og bakakon. Hambog rin kadaganan ni Kuan. Rod Solar, tell the world, imo di ay i-deny si Ellen G. White nga maogyod na inyong founder sa SDA Cult 1863. Maupay muhawa na kaanang pundok anang pundok Brad kay puro kasinungalingan ra gyud inyong pagtulunan diya sa SDA Cult 1863. Lagi na, di po dagi muhawa gahi po kay gilong. NN Regibo, ba rin nagdaghan ng mga sulpot na pastor, mga murag palaka lukso sa topic ug maipit sa kalam napikon agad sa na ang sabihin niyan ako pa niya walay batasan siya may walay batasan di ba si Rod Solar Idoria Jeffrey rin yan kasa na diha nanlakaw na mo nanalaw na mo
Hinay-hinay na mo kahurot, ha, maayo pa mo balhin na mo sa tinod nga simbahan para dili na mo maglisod. Ingon si Ate Miraflor, yes bro, see you soon. Oh, si Junley Agravante, bro, bakit ganun mga SDA? Halos lahat bastos. Ano yan, doctrine nila? Hindi ko alam, pero ang alam ko lang is sila ay pakitang tao lang. Pakitang tao lang ang mga Seventh-day Adventist. Sabihin ba naman, ang turo sa kanila, sundin ng 10 utos. Pero lahat ng Seventh-day Adventist, everyday nilalabag ang 10 utos. Everyday. Ang sabihin lang sana, nakafocus lang sila doon sa Sabbath law. Pero yung sa utos na huwag magbintang ng kasinungalingan, ay lahat sila nilalabag yon everyday. Siguro maximum of 28 times a day. Sila yon. Sabi naman dito ni Tay Kunora Brojando, gusto kayo pag bumanat. Ha? Gusto kayo pag bumanat? Gusto kayo. Sino may gusto? Okay, dito naman tayo sa isa pa natin na dito is sa kabila naman. Dito ay si Thea Marie Pescador Labrador. Ganyan din kadebate ko na isda. Paulit-ulit issue nila. Ewan ko ba kung anong problema nila sa sabat at baboy. Wala nang bago. Sabi naman dito ni Cora Bertumen, good morning bro Jando. Bernardo Ibarzabal, good morning bro JD. Watching from Las Piñas City. Ooh! Straight to the point. Live. Ed Kagulang, akala ko Ed Kalawag. Ed Kagulang Virtudaso. Brother, adjong udto ang SDA nangagamay na sila kay wa na nagkadimao. Nakasabot na ang uban sa nibalhin na sa Katoliko. Okay kayo brother, keep it up, you're a great servant of God. Doktrina nila wala nagkadimao, SDA bangag baya. Okay. Move naman tayo ngayon ito kay Lydia Dolera. God bless you brother Jondo. Sabi naman ni Ed Kalawag, Ed Kagulang Bertodaso, feeling bright baya ng podyong hilaw, brother. SDA nga gabot buot ra sila. Alang dili man na sila kasabot sa baboy. Grabe baboy yun napili. Di sila kasabot sa baboy lagi. Jove Baltazar, good morning bro JD, watching from northern Pegenro, Northern Samar. Ano ito basahin? Pegenro, Genro o Penro? Okay, Gingging, leader na founder pa. Leader na, founder pa. Tapos i-deny nila, ano yung kinakaya na nila ang founder nila? Hindi nila matanggap na yun ang realidad. Kahit plastara na, nakita na, Ellen G. White ang founder, patuloy pa rin silang manluloko sa inyo, napapaniwalain kayo na si Ellen G. White hindi nila founder, hindi nila leader. Harap-harapan magsinungaling ang mga Seventh-day Adventist. Kita naman siya yung founder, siya pa leader. Sabihin lang ngayon, hindi. Ano pa? Sabi naman dito ni Jake Bulay, unsang pag-tell the word anang black man. Nang black na kay napikon. Ingon si Raul Hulguen. Mamikon na lang ang mga isdang bulok o maipit. Sabi naman ni Elvita Onyate, Jeffrey rin yan, kanus apa ka lilipat sa Katoliko. Huwag ka na magdukot dyan. Kay White, si Daryl lilipat na sa Katoliko. Sabi naman ni Ed Kagulang Bertudaso, brother, adjong udto, ang SDA ba sige balik-balik anang baboy yung larawan? Hindi makamove on. Apel po ng Sabat maskin PG.
bali-balihon nilag basa ang Bible. Bisan pag maskin pag bali-balihon nilag basa ang Bible, di gyapon kasabot ang Hudyong hilaw. Sulpot baya sila, sabi ni Ed Kagulang Bertudazo. Ito naman tayo ngayon kay Edward Brian Nemenzo. Sabi ni Edward Brian Nemenzo, di ba katong si Denmar nagikan sa SDA? Unya, nagkatoliko. Unya, di balik sa SDA. Ang hinungdan ato kay nanluod sa daw to sa SDA maong ang nagkatoliko pero nabalik ra gyud gihapon sa SDA. Need magkwarta. Need siyang pera, wala nga allowance sa CFD kasi yun. Let's dig it, mayong October JD. Enre Agaton, si Luke Caceres, ang laman ng content puro lang Saturday, Sabat at baboy. Maganda nito, si Luke Caceres, may ipagtalakayan sa atin to. Yun ang maganda doon para enjoy naman tayo, ano? Sabi naman ni Elisa Pabilonia, wala man ko kasugod, watching na lang from Bacoor, Cavite. God bless bro, JD. Okay, so yun po, no? At wala namang pumasok sa ating Zoom ngayon. Walang pumasok, walang nag-call sa ating number na nasa screen. So, okay, so yun lang muna ang aking maihahandog sa inyong lahat. Ang mahalaga po dito ay ang importante. Okay, ganun pa man sa lahat ng mga nanood. Good day po sa inyo at patuloy nyo po i-share yung ating bagong Facebook page, Straight to the Point. Straight to the point. Para naman maikalat natin yung mga information about sa ating pananampalataya at abangan nyo po mamayang gabi sa punto per punto YouTube channel po natin. Meron po tayong live Monday Night Doctrine. Wait lang, tawangan ko muna yung baka makalimutan ko yun eh. Saan yung INC? Ano pa nga nung INC? JJ, ano ba yung pangalan ng INC na yun? Wait lang ha, double check ko muna yung pangalan nun. Wait lang ha, double check ko. Tingnan natin to sa sa Messenger. Sino ba yon? Yung SDA na yon. Yung INC na yon. Magkakipagtalakayan daw siya eh. So, silipin ko muna rito. Ay, ano ba naman to? Debate and podcast. Wait lang ha. Silipin natin. Sino ba yung SDA na yon? Yung INC na yon. Base na ibitoon sa inyo. Ano to? Bro, base na ibitoon sa inyo, mapalit ko. Ay, bitoon. Si bitoon. Ano na may bitoon sa mga? Ay, babaw, hangat ka, ay dagang bitoon. Okay, so doon natin ano? Sino nga ba yun? Yung INC na yun? Double check ko muna ha. Diyan ka, tinan ko dito. Okay, Jimboy. Wala ba ko naka-istorbo sa imuha? Nanod ako yung classification may tungod karong adlaw hapon sa Domingo. Unsa man. Yan, unsa man. So, okay, tayo ngayon. Tingnan natin saan ba yung ano na yun. Si SLTV pala, sabi ni SLTV, gusto niya pag kami nagdebate, walang tanungan. Sabi niya, pahayag lang, ribat-ribat lang. Di, mas magandang tanungan talaga. Sabi ni Almazora, si SL natakot. Hindi magawang sundin ang sinasabi ni Apostol Pedro, laging handa kayong sumagot kung ano man ang itanong sa inyo. Eto naman si SL, ayaw. Ito nga, hanapin ko muna sa ba yung ano yan. Tinang ko. Double check ko lang para hindi tayo magkamali, no? Okay, naantok ako tuloy sa kanya. Bro, sino po pwede ko makonect na si FD sa Tagum City? Salamat po. Sino kaya? Wala ko idea eh. Wala ko idea eh. Sino ba yung, wala ko idea eh.
Tanungin natin si Amek. Tanungin natin si Amek. No? Para ano tayo dito. Sino ba yung INC na yon? Try ko tawagin, ano? TG Faith discussion, umutana ko na apato. Anya na. Tanong ko lang, Brad, paano? Wait lang. Saan ba yung INC na yon? Hanapin ko muna. Yatak ako. Jerry Libeto, Daniel, bro, tinuod ba kamoy tag-iya sa Bible? Ito, maganda to. Tatawagan to. Tawagan. Sumagot. Hindi sumasagot. Yung samaan. Okay. Wala talaga, wala. Okay, so ating basahin yung tanong ni Clint Burlas. Kanya, nalo kay pangutana bro, sa adlaw Domingo nga inyong gitawag nga balaan. Pangutana ko bro, buntag lang di ay ang gibalaan sa adlaw Domingo. Unsa ka tinuod ni bro? Pili buntag. Tanaw sa live. Tanawa sa akong live ron. Adto ko mutubag. Na. Tanawa sa akong live ron adto ko mutubag. Okay nga na. Ipasimula sa kanya no. Bro, tinuod ba kamoy tag-iyas sa Biblia? Ito naman isa naman. Yes. Basta mag-reply to, ibig sabihin, alam nila na ano ako, nandito ako. So pag nag-reply itong mga ito is ating pagbigyan. Okay, no? So, saan ba yung INC na yon? Napin ko muna yung INC. Hintayin ko rin mag-respond silang dalawa. Hanapin ko na yung INC, para mamayang gabi. Saan ba yon? Sino ba yung INC na yon? Ninyo, hindi naman. Hanapin ko muna. Saan hindi nagbago ng pangalan ni Giovanni Bulot? Hindi. Doris Brown, Romer. Ito, Gerald Cognahan. So tingnan na lang natin. Tingnan natin topic na udlot sa iyo, bro. Ito. Mamaya, balik tayo. The same topic kasi hindi malinaw yung nakaraan. Okay? Ito na, si Gerald Cognahan. Naano ko na. Pero wala pang response si Clint Marjus Burlas at saka si Daniel. Wala pa silang response. Maya na ako magsagot pag nag-response na ito. Okay? So, appeal gabi bro. Meron nga kami tatawag na na anticipated mass. Alam mo yung anticipated mass? Yon ang misa na sineselebrate namin Saturday evening. Anticipated mass. So, simula Saturday night, ando na yung pagpapakabanal. At hindi lang sa 7 days, buong araw, sa buong linggo, kailangan talaga. Kung sakali na may mga abusado, na mga may topak sa ulo, ay hindi mo pwedeng gamitin yan laban sa amin because abuse is not an argument against the proper use. Yan ang tandaan mo.
Straight to the point. Doon naman sa kabila naman kay Daniel, totoo ba na Katoliko ang may-ari ng Biblia? Yes, totoo. Katoliko ang may-ari ng Biblia. Kaya kung meron kayong reklamo, just call me right now. Pero kung wala, edi wala. Naantok na ako eh. So, wala silang call at hintayin ko na lang. Ayun, ano si Bienvenido Medel. Rosada Balita. Ay, ano to Rosada Balita? Rosada Balita. Famous debater in SDA. Wait lang ha. Nawala. Ito. Rosada Balita. Famous SDA debater plans to convert to Catholic. Bro, ating tingnan yung ano yung kanyang original para hindi marong grammar dito. Bantugang debater sa SDA nagplano nga mubalhin sa Katoliko. Nagpatulo sa iyang mga luha si Bro Daryl Villanueva sa iyang Facebook post kagahapon adlaw, Marso 23, 2025. Hinibunga sa iyang emosyon human siya nagibash sa iyang mga kaubang mga sabadingda. Gumikan sa iyang pagpanamilit sa iyang ginipinsahan nga simbahan. Si Bro Daryl Villanueva usa ka lig-ong depensor sa Seventh-day Adventist nga gitukod nila ni Ellen White, James White ug Joseph Bates niadtong 1863. Sa pikas bahin, base sa official Facebook Live ni Bro Amik Taglinaw, usa ka kanhi membro ug defender sa Seventh-day Adventist Church nga karon Catholic Faith Defender na. Iyang gisulti nga plano ni Bro Daryl nga mubalhin sa Roman Catholic Church. Atong iampo ang conversion ni Bro Daryl nga siya musunod sa kahayag sa kamatuoran nga iyang nasiplatan sa pagkakaroon. Dili unta siya madala sa iyang mga kauban nga posibleng mupugong sa iyang desisyon. Paano ko ba tatagalogin yun? Wait lang ha. Batikang debater ng SDA nagplano na lumipat sa Katoliko. Siya ay nagpatuloy ng kanyang luha si Bro Daryl Villanueva sa kanyang Facebook post kahapon, March 23, 2025. Ito ay bunga ng kanyang emosyon matapos siyang ibas ng kanyang mga kasamahan sa Sabadista. Yan ay dahil sa kanyang pamamaalam, sa kanyang pagdepensa sa kanilang simbahan. Si Bro Daryl Villanueva, isang batikang depensor sa Seventh-day Adventist Church na tinatag ni Ellen White, James White at Joseph Bates noon lamang 1863. Sa kabilang banda, pitas bahin kabilang banda mo siguro na no? Sa kabilang banda, base sa official Facebook Live ni Bro Amik Taglinaw, isang dating membro ng Defender ng Seventh-day Adventist Church na ngayon ay Catholic Faith Defender na, kanyang sinabi ang plano ni Bro Daryl na lilipat na sa Roman Catholic Church. Ating ipagdasal ng conversion ni Bro Daryl na siyang sumunod sa mga liwanag ng katotohanan na kanyang nasiplatan. Ano nasiplatan? Anong Tagalog nasiplatan? Nasiplatan. Nasilip? Straight to the point. Nasilip o nakita? Na kanyang nakita sa, ano yung pagkakaroon? Ano yung pagkakaroon? Sa ngayon. Hindi sana siya madala ng mga kanyang kasamahan na posibleng pipigil sa kanyang desisyon. Ito po, si John Doe Alabado, nagre-report sa inyo, straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. Galing sana. Sabantay, maging reporter tayo nito, no? Straight to the point. Okay, so wala nang nangyari. So sabi naman dito sabi dito ni Elisa Pabilonia,
Wala man ko kasugod. Ano, Elisa bilo niya, herbal na bro ang bituon. Herbal yun ang bituon. Kato, kumugat ng bituon, babos langit. Hangad lang na bituon dito, ano, bituon. No? Baligya pang bituon dire o bulo nga imong ibasabot herbal di ay ako pagsabot sa bituon is kuan man. Nako, ano ba naman to? Pinagila kong ilong. Sabi ni Jonathan Rizada, bro, na-hack na imong page, bro. Yes, na-hack, bro. Na-hack na akong page, no? Sabi ni Elisa Pabilonia, hanlok di katubag si Isel. Ay, klaro. Mga, sabi naman ni Brady Padayaw, bro, kailan debate nyo ni Denmark? Malabo pa yun. May tumatawag. Hello? 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 Hello, bro. Ate, bro. Pwede po ba magtanong? Okay, go ahead, bro. Go ahead. Yung ano isa ako sa yung taga-subaybayan yung programa. Ngayon mayroon ako itatanong. Let's go ahead, bro. Akaso na kasi yung ang tawag nito? Sa trabaho ako, pero out ako ngayon. Pwede bang mamayang hapon o mga bandang gabi? Pwede, mamayang hapon, bro. Ano yung gusto mo itanong sana, bro? Patungkol sa? Tungkol sa ano po, yung mga ba, yung mga process ba, mga ganun. Mga buto sa poses. Okay. So, sino bang na to yan, yung kakausapin? di si Buddy Romer, pwede ako. Pwede po yung si Brother Windy na lang. Buddy Wendell hindi siya available. Si Buddy Romer lang available, bro. Bakit, bro? Hanggang saan po kayo yung pag sa gabi? Mamayang gabi, doctrinal talakayan. So, ibig sabihin, walang tatanggaping tanong na spiritual warfare. Pero kung sakali magtanong ka ngayon, baka masagot ko. Kasi po, yung kasi medyo matagal-tagal po kasi yung malapit ako sa trabaho kasi isang oras lang ang time na mo. Di mamaya na lang hapon, bro. Tawagan kita mamayang hapon, bro. Anong oras po? Depende kung anong available mo. Kasi out po mamaya mga 5:30 sa hapon. 5:30 sa hapon ang out mo. Sige, mga siguro mga 7 p.m. siguro, ganyan. Or 6 p.m. Sige po. Yan po. Yan. Okay, sige po. Yun na lang. Maghintay na lang po ako. Sige bro, tawag ka mamaya bro para maano natin bro. Sige po. Salamat. Sige, thank you. Kala ko na. Yun na yun, hindi pala. Okay. So, dito naman tayo ngayon. Natin balikan naman dito saglit. Sabi naman ni Timira Flor, kung walay sulfot, mawad Andrew Taglingaw. Ate, may emote eh. Mo na makapabuhi sa CFD mo gute. Tanawa ng lugar nga walay kuan, walay protestante nga aggressive. Mingaw kay CFD. Magluya. Wad agana, di naman ang Bible study. Pero sige, nagkadebate, be. Balik-balik ang Bible study. Started ba kayo kapit ng Bible study? Pangsamantala. Sabi ni Ate Miraflor. Okay, sabi naman ni Faith and Good Works, pansaya, pwede na mahimong ang kurman. Straight to the point. Sabi ni Alice Deget, paniod to na Brad. Murag na feel gini ate Alice ang akong untian may kutoy ng may. Sabi ni Henry Mirabilis Melanos, sa ngayon pati PPP bro, lahat ng pages po namin na hack kasi magka cross posting lang yun eh.
So malamang isa sa mga admin ng aking mga pages ang nakaklik ng link kaya nakapasok tong mga hacker na ito. Pero sana magawa na paraan ni brother na to, Brother Glenn Luzon na mabawi natin yung ating Facebook account. Maraming salamat po at tila yata wala nang response yung ating mga sinachat natin ng mga SDA. Kinsa man nag-compile sa Old Testament o New Testament. Catholic bro. Catholic bro. Ano ba to? Tawagan ko to ha. Saan sumagot? Hindi pa ano yung tulo sumagot, no? Okay, so walang sagot. So, ulit. Tawagin natin ulit. Mm-mm. Sasagot ba ito? Hindi tayo sumagot. Ayaw sumagot niya eh. So, tingnan natin ito ha. Nag-call ko nimo palihog tubag. Palihog tubag. Ayaw eh. Ayaw sumagot. So, hindi tumatatak sa kanya yung ano, yung calling mo. Wait lang ha. Pagtatak pa sa kanya na kinocall ko siya. Okay. Hindi tumatatak sa kanya. Walang tumatatak. So, di mo na silipin yung ating mga message request dito. Hello, Brother Jando. Paki-check po ang FB. Ito po punto baka na-hack. Hindi maganda. Yes po, na-hack po. Yes po, na-hack po. Paki-report lang. Paki-report lang. Okay. Natatawagan to. Hello bro. Hello. Ano yan bro? Ano yan? Sabi mo? Nabasa mo chat ko? Hindi pa. Sa akin, same topic din naman tayo, no? Ngayon, ang mangyayari, ganito mangyayari bro, no? Pagkatapos ko mag-stand, tapos naipaliwanag ko yung stand ko, ikaw naman ang magpapatunay ng unang iglesia ay hindi natalikod. Tapos ako naman ang magtatanong para patas. Pwede yun bro. Pagtapos daw ko magtanong sa'yo bro. Pwede. Ayun. Kasi ganun nga, mahaba-haba yung mga ano eh. Huwag kang maglatag ng masyadong madaming verses kasi isa-isa ko talagang tanong sa inyo yung mga verses na yon. Hindi, kukuntihin ko lang yan. Tapos pagtapos ko nun, kailangan may oras kasi para malaman natin kung anong oras para sino na next, tapos ikaw na. Para patas tayo kasi marami ding nakasubaybay, marami ding nabasa ko sa comment. Sinong dapat naglatag ka rin daw para mapatunayan stand nyo bakit di natalikod ang unang iglesia. Yung kung nabasa mo yun. Ayun lang. Anong oras mamaya bro? Ganun pa rin ba? 8:08?
Oh, plano sana 6 PM kung merong lalaban kay Jared o kung merong lalaban kay Jared o kay Junre. Pag may lalaban sa kanilang iba, pwede magsimula ng alas 6. Hindi, Pwede. gusto mo, may ano na, alas 4. Ha? Kaya ba alas 4? Debate kami ni Jared, Christology. Wait lang ha, akin muna tawagan si Jared ha, wait lang. Mas maganda tawagan si Jared. Natin yung team din ni Jared para Alas 12:50 pa naman, so malamang ano pa to si Jared, wait lang. kahit mga mga 3 or 5, 3 or 4, yan, pwede ako diyan para kasi kinagabihan. Magre-ready ako ng pagkain yun pagdating ng alas 8. Salang ako sa natin na talakayan eh. Old Ognyo, wait lang ha. Old Ognyo, ang Catholic. Ayun lang ha. Kumbaga ang call kay, wait lang bro ha. Dili ko keyboard warrior. Dili ko keyboard warrior. Okay, so akin tawagan sa Jared Almasora. Yung tawagan sa Jared Almasora, ano? Tawagan natin si Jared Almasora. Gaya ko number niya. Hello bro, Jared. Hello, bro. Oh, available ka mga 4 PM? Ano, bro? Available ka 4 PM? Bakit, bro? Sige. Meron kasi gusto magipag-discussion sa iyo about Christology. INC ito. Christology IND. Sige, ano pangalan, bro? Si Kugnahan pa rin, Gerald Kugnahan. Si Gerald. Si Gerald pa rin. Oh, sige, pwede. Bro Gerald, ba't hindi na lang alas 6 para andyan lahat yung mga kasamahan? Alas 6 na lang para okay naman si Jared, makapaghanda si Jared. Pagkatapos nyo, tayo naman. Bro, wala sanang problema kung alas 6 mamaya kaso nagkataon may gagawin ako eh. Kaya para maisingit din kami ni Jared 4 PM tapos tayo 8 PM. Hello. Ay bro. Gerald. Yes. Rinig mo ako, Gerald? Naririnig kita. Ako ba naririnig mo? Unang-una, ang tanong ko sa iyo, manggagawa ka ba o hindi? Hindi. Karaniwan lang. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung mga manggagawa ba ngayong 2025 ay pinapayagan ng pamamahala nito na makipagbate? Pinapayagan ba o hindi? Pinapayagan niya kung may authority sila. Pinapayagan. Ngayon, bakit dito, sa isang lokal dito, yung manggagawa hindi pinayagan ng debate dahil ang sabi niya, kailangan ng authority ng sentral. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang authority sa sentral ninyo at sa pinakapunong ministro ng distrito ninyo, dyan sa lugar ninyo? Meron ka bang authority? Meron o wala? Bro Jared din ako. Ang sagot ko dyan Hindi. Sabi kong bro Jared, meron kang authority galing sa punong ministro nyo dyan sa distrito ninyo. To bro Jared para maliwanag hindi ko naman sinabing bro Jared, ang sinasabi ko sumagot. Hindi nakinig ka muna. Parang nga maintindihan mo din. Ano ka, 3:15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa pagsagot dahil yun ang karampatang pagsamba mo sa panahong Kristiyano. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ka ba? Bakit di mo ko pinapasagot? Sige nga. Meron May tatanungin kita. Ako naman tatanong sa'yo. Ito yung tinatanong ko. Hindi mo pa Kaya nga sinasagot ko yung tanong mo, ayaw mo pasagutin. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang, para hindi tayo magkagulo dito. Bro, Gerald, sagot mo na bro Gerald, meron ka bang authority bro Gerald o wala? Yun mo na nasagutin mo. Bro Gerald, yun mo na una sa amin, sa iglesia ako. Okay. Meron ka bang authority? Wala akong authority doon sa topic. Bro Jared, wala. Pero official stand ako. Pero brother, official stand ako. Tinatanggap mo ba na isa sa doktrina ng Iglesia ni Cristo ay magpasakop sa pamamahala? Doktrina nyo ba ito o hindi nyo doktrina? Sagot Bro Jared.
Alam ko yan kahit di mo nasabihin yan. Ang amin para marinig nyo din yung bro. Kanina ng INC, Oh. yung magpasakop sa pamamahala, batas nyo ba ito? Doktrina nyo ba ito? Yes or no? Eto, brother, ano? Bago tayo mapunta. Siyempre, yes. O, tanongin kita. Bro, Jared, yes, nagpasakop daw siya, bro, Jared. Wala kaming authority sa pakikipag-debate. Di, makinig ka muna. Makinig ka nga muna. Debate mo sinasabi mong wala kang... Bro, Jared, wait lang muna. Bro, Jared, wait lang muna. Makinig ka muna. May tanong si, Feeling na magabing kayo, no? Kaya kami lumalaban para marinig din ninyo yung aral namin. Official stand daw ako, official fundamental doctrine na nga ba ko. Kaya ngayon nakikipagdebate kami sa mga pastor, sa mga paratang ninyo na against doon sa doktrina namin. Kaya ngayon, titingnan natin kung talagang Kesa naman kayo ni Manalo eh. Bro, Gerald, ibig mo sabihin, kahit na hindi ka authorized, may ipag-diskusyon ka pa rin para maiparating lang yung mensahe ng INC sa mga taong nakikinig, ganon. Marinig din yung aral namin. Official stand daw Ano niya, Brother Jared? Kaya minsan, Ang kanyang intention, Brother Jared? Na kahit hindi siya authorized, is may ipag-diskusyon pa rin siya para ilabas ang kanilang aral. ganun mangyari. Marinig din yung aral namin. Para kasi, para lahat ng argumento ninyo sa amin. Bro, anong oras mo sisimula, bro Gerald? Anong oras mo sisimula? 4 p.m. kagad. Kasi pag 6, bro, may gagawin ako niyan, magluluto ako niyan. Para pag 8, diretso na tayo sa punto po. Sige. Brother Jared, available ka sa 4 p.m. o 5 p.m.? Available ka dyan? Walang problema, kapatid. Walang problema, bro. Sige. Ano lang to? Dating kaibigan lang tayo dito, no? Sige. So, hanap 4 p.m. bro, 4 p.m. Tayo. Hanap ako mamagita sa inyong dalawa. Sige, bro. Sige, Bro Jared. Mamaya, Bro Jared, ha? Okay, bro. Sige, thank you. Bro, ang topic, Bro Jared, ang topic, Bro Jared, ha? Bro Jared. Ang topic natin for clarification, no? Patutunayan mo si Kristo tunay na Diyos. Negative side ako dyan. Sige. Therefore, you will be in patunay. Negative side ka. Wait lang, Brother Jared. Maganda yung tema niya. Patunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos, tapos negative siya. So, ang topic natin is Diyos o hindi Diyos. Yun lang ang topic, ha? Brother Jared, yun ang topic. Diyos o hindi Diyos. Okay. So, yun. Patutunayan ni Bro Jared, si Kristo, tunay na Diyos, sa akin hindi tunay na Diyos. Kahit saan kami dyan, affirmative side o negative. Yan. Yun na lang siguro. Maganda yan. Mamayang alas 4 ng hapon, alas 5. Bro. Naka-live ba tayo sa punto por punto, bro? Naka-live tayo ngayon sa page ko at ipopost ko to sa punto por punto. Ano to, alas 4 o alas 5? Ano ba talaga oras to? Alas 4 bro, alas 4 para matapos kami ng alas 6. Sige. Pero bro, may tanong ako. Ano yung rules dyan? 10.7.5? Ha? Anong rules dyan? Talakayan lang siya, bro. Ibig sabihin, magpapahayag si Jared, tatanungin mo siya. Tapos, pag tapos ka na mo tanong sa kanya, siya naman, ikaw na pahayag naman. Siya na mo tanong naman sa'yo. Hindi po. Bro Jared, Bro Jando. Bro Jando. Talakayan to, bro. Magulo kasi yan, Dapat debate mangyari, maganda. Hindi, bro. Hindi magulo to, bro. Kung susunod ka lang talaga sa rules, dito magulo. Sumunod ka lang sa rules, dito magulo. Okay ka ba doon? Talakayan? Kayo lang naman ang magulo, mga INC, dahil gawa lang naman yung ginagawa nyo. So, sunod lang ka. Sunod ka lang sa rules. Siguro din mo magaling ka mamaya, bro, Jared, Bro Gerald, sunod ka lang sa rules mamaya at hindi magugulo yung talakayan. Ganun lang yon. Hindi, basta may patas. Kunyari, oras sa pagtatanong, tapos ng tanong. Meron ganun. Ganito kasi yan 10 lang tayo, 10 minutes lang 10 pahayag, 10 tanong, 10 pahayag, 10 tanong, ganun lang. Para hindi masyadong mahaba. Okay ka? Sige, bro. Sige, Brother Jared, mamaya sa 4, Brother Jared. Sige. Mamaya 4 p.m. abangan nyo. Sige, mamaya hapon. Ano na rin, maganda. Ikaw Gerald, pasaway ka kay Manalo, baka matago. Bro Jared, marami akong nakausap na pamunuan ng MCGI. Bawal din sa MCGI makikipagdebate, pasaway ka din Ay, hindi na MCGI si Jared, bro. Dati ba? Hindi na.
Huli kaya sa Kaya balita. kami Catholic na. Kasi may nakausap akong mga kaibigang pamunuan dito ng lugar namin na ito si Jared. Bubaga, pinagmumura, pinagagago eh. Oh, kasi nagkatoliko siya, yun ang dahilan. Oo nga. Pero sabi, okay lang yun, expression lang yun, tsaka wala naman silang desisyon ni Jared yun eh. Ah. Sige bro, mamaya alas 4 ha. Yes. Ako, mamaya. Bro Jared, mamaya. Sige. Sige bro Gerald, ano lang ako, asikaso lang ako. Sige bro Gerald. Sige lang, may Sige, gagawin. thank you po Jared. Oh, sige, thank you po Jared. Okay. Ayan, so yun si Bro Jared. Bro Jared, mamaya nga alas 4 ng hapon. Opo, mamaya, naka-ready na din ako. Sige, stop na tayo din. Hapon na rin. Out mo na ako bro dyan may ano lang ako sa kasuhin ka bro. Okay, thank you bro. Ayun, maganda to mamayang hapon. Oh, may talakayan tayo. Panoorin nyo yan mamaya ha. Enjoy lang tayo mamaya at manood tayo ng kanilang talakayan sa pagitan ni Jared at ni Gerald. At ang topic is about Christology. Tunay ba na Diyos si Kristo o hindi tunay na Diyos? So, paano kaya ito gigibain ni Jared ang stand? Okay. Okay, so hanggang na lamang po tayo at babay na po ako sa inyo. Salamat po sa mga nanood sa ating live ngayon dito sa very first talaga itong si Bro Jared. Ate Miraflor, sabi naman dito sa kabila naman, hindi gaano marinig ang boses ni Bro Jared. Hindi gaano marinig. O sige, napahinayan ko kasi yung ano niya, yung kanyang volume dito. Okay, next time na lang. Rojando, good no, na ako'y nagsugat nga mga saksi o ako giabugaw. Tama ba o hindi? Tama yun bro, kung wala kang panlaban sa kanila ng mga argumento, mas better na lang, huwag mo na lang papasukin sa bahay niyo. Pero kung may panlaban ka, okay lang na tanggapin mo sila. Kung wala ka panlaban, palisin mo na lang. Abangan talaga ito, magluto ng maaga para makapanood ng diretso. Rin. So, sige, babay na tayo, babay na. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!